Alam mo ba na bawat taon, libo-libong Pilipino ang naaapektuhan ng stroke at karamihan sa kanila ay nasa edad 60 taon pataas? Ang stroke ay isang silent emergency na kadalasang may kaugnayan sa maling pagkain at pamumuhay. Magandang balita mga kagintong kalusugan, ang stroke ay pwedeng iwasan, kaya't tutok ka lang. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 3 karaniwang pagkain na dapat limitahan o iwasan ng mga senior para mapababa ang panganib ng stroke. At syempre, ibabahagi rin namin ang mga mas ligtas at masustansyang alternatibo. Layunin naming mabuhay kayo ng malakas, malusog, at malaya sa paggalaw. Kung may mahal ka sa buhay na senior o gusto mong pangalagaan ang sarili mo habang tumatanda, panoorin mo ito hanggang dulo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications upang hindi mo ma-miss ang iba pang mga artikulo namin. Excited ka na ba sa artikulong maaaring makapagbago sa iyong buhay? I-type ang isa sa mga komento kung excited kang matuto ngayon o i-type ang 0 kung nag-aalinlangan ka. Tuloy na tayo. Unang pag-uusapan natin ang processed meats. Nabibilang dito ang hotdog, ham, bacon, longganisa. Ang mga ito ay ilan sa mga paboritong pagkain ng marami, lalo na sa mga handaan at okasyon. Sila ay madaling ihanda at talagang masarap, ngunit may mga panganib din na kalakip sa kanilang pagkonsumo. Ang sobrang pagkain ng mga processed meats na ito ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng issue sa kalusugan, kaya't mahalaga ang moderation. Madali, masarap, pero delikado. Ayon sa mga pag-aaral, ang processed meats ay mataas sa sodium at maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng mataas na presyon ng dugo at iba pang mga issue sa puso na kung hindi maagapan ay nagiging sanhi ng iba't ibang komplikasyon sa katawan. Kabilang ang pagtaas ng panganib ng stroke, sakit sa bato, at atake sa puso, mataas sa preservatives, nitrates na maaaring magdulot ng iba't ibang panganib sa kalusugan kung labis ang konsumo, tulad ng pagtaas ng panganib sa mga sakit sa puso, hypertension, at iba pang mga malubhang kondisyon na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay. Ang processed meats ay mataas sa saturated fats na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan at mga kondisyon sa puso, kaya't mahalagang limitahan ang kanilang pagkonsumo sa ating dieta upang mapanatili ang ating kalusugan. Ang labis na pagkain ng mga ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng kolesterol sa dugo na nagdudulot ng iba't ibang komplikasyon sa ating cardiovascular system. Kabilang dito ang posibilidad ng arteriosclerosis, stroke, at iba pang mga malubhang kondisyon na maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay at kalagayan. Ano nga ba ang epekto sa katawan ng mga senior? Ito'y nagpapataas ng blood pressure, nagdadala ng panganib ng mga sakit sa puso at stroke, at maaaring maging sanhi ng iba pang mga issue sa kalusugan sa katagalan, tulad ng pagkakaroon ng diabetes, pinsala sa bato, at problema sa mga ugat na maaaring magdulot ng iba pang komplikasyon na nagre-resulta sa mas mahinang kalidad ng buhay. Nagpapakipot ng ugat na nagiging sanhi ng iba't ibang problema sa kalusugan, kabilang ang mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso na maaaring magresulta sa mga komplikasyon at nagiging dahilan din ng hindi magandang daloy ng dugo sa mga organo na maaari ring magdulot ng iba pang mga karamdaman sa katawan. Tumataas ang tsansa ng clotting at stroke. Mahalaga na maging maingat sa pagkonsumo ng mga ito dahil ang labis na pagkain ng processed meats ay nauugnay sa iba't ibang mga health risks at kondisyon na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan sa pangmatagalang panahon. Masustansyang alternatibo, inihaw na manok, walang balat, na hindi lamang mas malusog na opsyon,
kundi isang versatile na sangkap na maaaring lagyan ng iba't ibang pampalasa upang mapahusay ang lasa, na pwedeng panghalo sa mga salad, wrap, at pagpaplano ng pagkain. Isa pa, ang tinolang isda ay isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na nagtatampok ng masarap at nakabubuong sabaw na gawa sa sariwang isda. Kadalasang sinasamahan ng mga gulay tulad ng berdeng papaya at mga leafy greens. Ang masustansyang opsyon na ito ay nagbibigay ng mas malusog na alternatibo na mayaman sa protina at bitamina. Ito'y magandang opsyon para sa mga nagnanais bawasan ang kanilang pagkonsumo ng mga processed meats, tofu, o mga pagkaing may mushroom. Mas mababa sa asin at mas may kontrol ka sa luto. Ang paggamit ng mga pagkaing ito ay nagdudulot ng mas malusog na opsyon na nagbibigay ng parehong kasiyahan at lasa sa iyong mga putaheng paborito. Dako na tayo sa part 2. Pag-uusapan natin ang mga matatamis na pagkain. Nabibilang dito ang cake, soft drinks, matatamis na tinapay, at instant juice. Kapag nasobrahan, nagiging panganib sa kalusugan, lalo na sa senior. Mahalaga ang pagiging maingat sa mga pagkaing ito dahil ang labis na pagkonsumo ay maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng sakit, katulad ng diabetes at obesity. Bukod dito, ang mga matatamis na inumin at merienda ay maaaring magpataas ng antas ng asukal sa dugo, na nagiging sanhi ng matinding pagbabago sa kalusugan ng ating mga matanda. Ang pangangalaga sa kanilang pagkain ay dapat isaalang-alang upang mapanatili ang malusog na katawan at maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng labis na asukal. Bakit ito delikado? Kadalasang mataas sa refined sugar na nagdudulot ng obesity at type 2 diabetes, na maaaring magresulta sa iba pang seryosong kondisyon tulad ng heart disease, hypertension at stroke na nagpapalala sa kalusugan at maaaring magdulot ng maagang pagkamatay. Pinapalala ang pamamaga sa blood vessels, isang pangunahing sanhi ng stroke na nagiging sanhi ng pagbabago sa normal na daloy ng dugo, na maaaring magresulta sa malubhang kondisyon sa kalusugan at pagtaas ng panganib na magkaroon ng atake sa puso at iba pang komplikasyon. Ano ang mga masustansyang alternatibo? Prutas, katamtamang dami, gaya ng mansanas, papaya, saging, at mangga na masarap at puno ng mga bitamina at mineral na nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pangkalahatang kalusugan. Oatmeal plus cinnamon na maaaring isama sa prutas tulad ng saging o mansanas para sa karagdagang lasa at nutrisyon. Isang masarap at malusog na merienda na binubuo ng saging at chia seeds. Ang saging ay nagbibigay ng natural na tamis at sustansya, habang ang chia seeds ay mayaman sa fiber at omega-3 fatty acids. Perfect ito para mabilis na maibsan ang gutom at nagbibigay ng dagdag na enerhiya. Tubig na may natural na prutas, infused water, na nabibilang sa kategorya ng malusog na inumin, kung saan ang mga sariwang prutas tulad ng lemon, berries at cucumber ay hinahaluan ng malamig na tubig upang makuha ang kanilang lasa at benepisyo. Mainam na pinagkukunan ng hydration at nakatutulong sa detoxification ng katawan. Tandaan, ang sweet cravings ay pwedeng mapalitan ng natural na tamis kung sanay na ang panlasa mo. Sa part 3, pag-uusapan natin ang mga pagkain na mataas sa asin. Halimbawa, dilata, instant noodles, chips, tuyo, bagoong. Mahilig tayo dito lalo na pag almusal o merienda, pero ito ay silent killer at nagpapalala sa senior health. Bakit ito kailangang iwasan? Ang sobrang asin ay nagdudulot ng high blood pressure na maaaring humantong sa iba pang komplikasyon tulad ng mga problema sa puso, stroke, at iba pang isyu sa kalusugan na nagiging sanhi ng hindi magandang kalagayan ng ating katawan at pamumuhay. Ang high blood ay direktang konektado sa stroke at heart attack.
na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa ating katawan at maaaring maging sanhi ng pagkamatay kung hindi ito maagapan. Sa pagtanda, mas hirap na ang kidneys mag-excrete ng sobrang sodium na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo at iba pang mga komplikasyon sa kalusugan. Kaya mahalaga na ito'y iwasan upang mapanatili ang maayos na kalagayan ng ating katawan. Mga masustansyang alternatibo, gumamit ng mga herbs and spices sa luto tulad ng bawang, luya, dahon ng laurel at turmeric. Bukod dito, maaari ring isama ang iba pang mga natural na sangkap na nagbibigay ng lasa sa pagkain at nagdudulot ng karagdagang sustansya gaya ng paminta, oregano at basil na kapaki-pakinabang para sa ating kalusugan at makakapagpabuti ng lasa ng ating mga ulam. Gawing pampalasa ang kalamansi o suka upang madagdagan ang lasa ng inyong pagkain at mapanatili ang kalusugan dahil ang mga ito ay puno ng bitamina at antioxidants na nakakatulong sa mas mahusay na pagtunaw ng pagkain. Piliin ang low-sodium versions kung talagang kailangan upang mapanatili ang mas malusog na dieta at maiwasan ang mga panganib na dala ng labis na sodium sa ating kalusugan. Mas masarap paminsan ang natural na lasa kaysa sa puro alat. Hindi kailangang alisin ang lahat ng masarap. Ang mahalaga ay moderasyon, disiplina, at pag-alam ng epekto ng pagkain sa ating katawan. Halimbawa, kung dati ay kumakain ka ng 2 pirasong hotdog, gawin mong 1 na lang. Ang stroke ay hindi biglaan. Dumarating ito sa katahimikan, pero maiiwasan kung may tamang kaalaman at aksyon. Paalalang kapatid, kayo po ba o may mahal sa buhay na umiinom ng maintenance medicine sa blood pressure? Huwag pong kalimutang inumin ayon sa payo ng doktor. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-like mo na, i-share mo sa mga kaibigan o kamag-anak mong senior. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mga susunod pa nating health tips na practical, natural at panghabang buhay. Kita-kits tayo sa susunod na video.